si Kalilong. Si Kalilong nagmukhang Hilong Talilong. Itong si Hilong Talilong Kalilong ay nahaharap sa isang reklamo. Mayroong isang reklamo na nakafile ngayon sa Office of the Ombudsman. Hala, ito na nga ang sinasabi ko. Mukhang palpak ang mga witness din sa kabila sa prosecution. Aba, nakalain yung itong si Madriaga. Di ka may kaso-kaso dyan. Ang dami daw palang kaso niyan. Tapos, nakakulong pa. Tapos, ito namang si Hilong Kalilong. Si Hilong Kalilong. Naku guys, na-discover ni Attorney Rodriguez na meron palang mga kaso ito. Siguro kaya kinuhang witness ng kabila eh. Kaya pala nakikita ko sa witness stand, parang ang lungkot-lungkot naman ito. Parang walang kabuhay-buhay. Di ba lang umingit eh ano. Tsaka pati makikita mo talagang parang hindi ko alam kung napipilitan lang siya doon, pero kailangan niya sumagot dahil siya daw ay expert at siya daw yung nag-imbestiga ukol dito sa video ni BP Sara. Pero ang kasamaan palad nito sa pagpapagod niya, parang katulad din siya ni Madriaga na marami palang kaso di umano. At ito nga ay inisa-isa ni Attorney Vic Rodriguez. At mukhang mabibigat yung kaso guys. Malusutan kaya ito nito? Bakit kaya siya ang kinuhang witness ng kabila? Lagi na lang may kaso. Bakit kaya itong prosecution na ito parang nahalata ko yung mga ano nito, ang mga witness ito ay laging defective. Ako laging may ano ang tawag dito, hindi man perfect pero talagang mayroong pananagutan sa batas guys. Hindi natin alam kung ito'y mayroon bagang may mga hidden agenda kaya sila ang kinukuha, pero mga hindi sila parang hindi sila pwedeng pagkatiwalaan kasi nga parang iisipin mo ang dami nilang kaso, hindi kaya to with exchange of something. Nagtatanong lang naman. Ito naman ay ating mga kuro-kuro at palagay lang, di ba? At ito ngang si Hilong Kalilong, ito, nakalkal nga ni Vic Rodriguez, ni Attorney Vic Rodriguez ang kanyang mga kaso. Kaya ito ay kanyang iisa-isahin. Pakinggan nga natin guys at tingnan natin kung anong masasabi ninyo. Sige nga, Attorney Vic, isa-isahin mo na. Isiwalat mo na kung anong kung ano ang iyong nadiskubre tungkol kay Hilong Talilong. Si Kalilong. Si Kalilong nagmukhang Hilong Talilong. No, Hilong Talilong. At may nagpadala sa akin ng kopya. I think alam niyo na rin ito. Itong si Hilong Talilong Kalilong ay nahaharap sa isang reklamo. Mayroong isang reklamo na nakafile ngayon sa Office of the Ombudsman. Yung military and other law enforcement offices, yung Ombudsman MOLEO, M-O-L-E-O. Ibig sabihin po ng M-O-L-E-O, military and other law enforcement offices. Tingnan ninyo kayo na po ang humusga. Wala akong sasabihin, kayo mahumusga. Ang reklamo laban sa kanya isang joint complaint affidavit with motion for preventive suspension. No? Ito yung kanyang kasong kinaharap. Criminal case, ang criminal case na kinaharap ni Hilong Talilong ay violation of Articles 124. Ano ba yung Article 124 ng Revised Penal Code? Ito yung tinatawag na arbitrary detention. Mabigat na kaso yan, arbitrary detention. Meron din siyang violation ng Article 126. Ano yung Article 126? Delaying the release ng isang taong under detention at
violation of Article 129. Ano po yung 129? Yung search warrants. Pakinggan ninyo ha. Search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained. Seryosong kaso ang kinakaharap nitong hilong talilong na si Agent John Mark S. Kalilong. Ano ho? Yung hilong kalilong, ano ba ang ibig sabihin ng hilong talilong? Sa mga malalalim sa Tagalog, ibig sabihin nito yung lito, yung tuliro, yung hilo. Hindi niya malaman anong nangyayari, hindi niya mapagtagpi-tagpi ngayon yung kanyang pagsisinungaling. Yan ang ibig sabihin ng hilong talilong. And itong si Kalilong, nahaharap sa kaso, ang daming aligasyon dito. Meron din siyang violation ng Article 130 of the Revised Penal Code. Anong kaso yan? Searching domicile without witness, bawal ho yun. Kasi pag may nagpunta sa inyong tahanan, pulis, kinakailangan yan bago nyo papasukin upang gampanan yung pagsisearch ng inyong tahanan or premises, merong testigo. Kinakailangan yung barangay captain, yung barangay kagawad, kung pwedeng may pari dyan sa tabi ng bahay nyo, may simbahan, pakiusapan yung pari. Kinakailangan mayroong testigo bukod doon sa magpapatupad ng search warrant. Bakit? Upang maiwasan yung pag-aabuso, upang maiwasan yung paglabag doon sa linalaman ng search warrant, sapagkat yung search warrant, malinaw doon, tukoy dapat doon. Ano lang bahagi ng inyong pamamahay ang dapat nilang halugugin? Ano lang ang kanilang hahanapin o hinahanap? Hindi pwedeng open search warrant yan. Malinaw dapat sa search warrant, tukoy dapat yung lugar sa inyong opisina, sa inyong warehouse, sa inyong pamamahay, kung saan man kayo, kung ano lang ang kanilang hahalugugin at ano ba ang kanilang hahanapin. Kaya importante na may testigo dyan. So itong si Agent John Mark S. Kalilong, yung nagpanggap na expert, ay nahaharap sa patong-patong na kaso, pati Article 171, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister. Violation of Article 183, perjury. Ito mabigat. Violation of Article 294, Paragraph 5, robbery, extortion, and Article 308, theft, pagnanakaw. Ito po'y lahat nasa ilalim ng ating Revised Penal Code at Section 4 of Republic Act number 7438. Para lang alam ninyo, yung pagkatao nitong nagpapanggap, nagkaroon ng 2 linggo na seminar o 2 linggong pag-aaral, ni baka nga hindi 8 hours a day yung 2 linggong yun pinapalusot na siya ay isang eksperto. Nandito yung kanyang kaso. Final ito February 27, 2026. Ay file ito February 27, 2026 at 3 p.m., 3:52 p.m. Malinaw yan. Na-receive ito sa Office of the Ombudsman Assistance Center sa Pasay base sa impormasyon na ipinarating sa atin. Baka alam nyo na rin to, pero para malinaw, sino ba yung star witness ng prosecution na kanilang iniharap sa impeachment court? It's a total waste of time. Presenting him to be an expert na hindi naman pala. Tapos, hindi binanggit dito na meron pala siyang kinaharap na kaso at meron pang hiling na ilagay siya for preventive suspension. Ang kaso niya ay hindi biro-biro. Arbitrary detention, delaying release, search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained, searching domicile without witness, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister, perjury, robbery, extortion, theft, pagnanakaw. Mabigat ang kaso nito.
It goes into the very character of the person presented to be an expert witness. Na gustong palusutin na siya ay eksperto at yung kanyang testimonya kahapon ay nagkabutas-butas na. Wasak ang prosecution sa sarili nilang opensa. Yan ang naganap sa unang linggo ng pagdinig dito sa huwad na impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Malinaw dyan. No person shall be penalized, convicted, or be held liable on the basis of the guesses, speculation, or split guesses at speculation ng mga tao na nagpapalaganap ng mga testimonyang wala namang basihan.